that time ang chismis doon ay si Joanna daw ay nanganak at buntis at nanganak. Yun po mga amigo. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo, mga kababayan ko. Nandito po muli si Kuya Raul at nagsasabing magandang umaga po. Ay nako mga amigo, sabi ko nga po sa inyo, napakarami nangyari mula po nang umisil Joanna dito. Pero this time mga amigo, ikukwento ko sa inyo lahat-lahat kung bakit gano'n na lang yung aming nararamdaman, kung bakit nakikita niyo si Joanna na sobrang bigat ang kanyang nararamdaman minsan sa mga videos na nakikita nyo. At this time mga amigo, mula nung nasa Equatorial Guinea hanggang makarating sila dito, buong-buo mga amigo, ikukwento ko sa inyo isa-isa. So kulang yung isang araw para maikwento lahat-lahat ng ito. Pero magsisimula po ako mga kababayan ko. Ito po ang ating kwento mga amigo, kasama po si Joanna at si Wesley. So minabuti ko po na ako ang magsalita dahil sa ngayon po mga amigo ay hindi niya kayang sabihin ang lahat ng ito. At sabi ko sa kanya, Joanna, kailangan mo mag-explain, kailangan mo nang sabihin kung bakit ganyan ka, kung bakit dumarating yung time na merong pagkakataon na ikaw ay malungkot. At binigyan naman tayo ng approval, o siya na mismo magsabi na ikwento mo kasi yun ang totoong buhay ko, sabi ni Joanna. So bago pa po mga amigo makarating sila Joanna dito, ay meron na po akong nadiskubre na akala po ay itong nadiskubre kong ito ay yun yung magiging way para hindi makapunta si Joanna dito sa Pilipinas. So wala akong idea na ganun pala siya. Wala akong idea na si Joanna pala ay may pinagdadaanan na ganun kabigat. Nung nasa Equatorial Guinea mga amigo, nung time na bumili ako ng ticket mga kababayan ko, papunta dito sa Pilipinas, hindi lingid sa inyong kaalaman na pupunta po si Joanna dito sa Pilipinas at talagang meron ng ticket na nabili. So bago pa po nung time po mga amigo, commercial po mga amigo, pinapahinaan ko po yung sounds. Sabi ko baka pwede mag-vlog dito sa may cafe nyo, kasi dito po pag umaga walang masyadong tao. So minabuti ko po na lumayo muna at pumunta sa isang coffee shop na kung saan maikukwento ko sa inyo lahat-lahat. So ayan, balik po tayo mga amigo. Nung time po mga amigo, nakabili na ako ng ticket, ay natatandaan nyo po na sumugod po yung nanay ninyo, si ating kaibigan na si TM, doon kina Joanna. At that time mga amigo, ay kasama niya ang isang chismosa ng baryo na si, kung hindi ako nagkakamali, ay yung taga sa kanila. Nakalimutan ko na kung ano pangalan. Pero bago po yun mga amigo, ay tumawag na rin po sa akin yung nanay ni Bubuye na si Chalita. At alam niyo po mga amigo, yung pagtawag niya sa akin na yun ay maraming sinabi sa akin regarding kay Joanna. Pero ang sabi ko lang, okay, ano pa. So that time mga amigo, nung na-contact ko po si Joanna mga amigo, ay wala akong idea na ganun pala yung kanyang pinagdadaanan. So that time sabi ko, meron kang mag-i-sponsor kay Wesley at kung gustong pumunta ni Wesley sa Pilipinas para mag-aral. So that time mga amigo, ay inag-agree sila, si Joanna at si Joanna maghahatid para kay Wesley. So that time mga amigo, ay okay na ang lahat, naayos ang lahat, walang problema, kumbaga parang okay na, makakapunta na sila sa Pilipinas. Pero that time ay hindi ko alam, wala akong idea
na yung chinichismis sa akin at sinasabi sa akin ng nanay ni Bubuy ay totoo. So nag-usap kami ni Joanna. So that time ang chismis doon ay si Joanna daw ay nanganak at buntis at nanganak. Yun po mga amigo. So, merong days na hindi ako nakatawag kay Joanna at pilit na nung after noon, tinatawagan ko si Joanna at ang sabi niya sa akin ay nasa ospital siya. So, that time mga amigo, nang sinabi niya na nasa ospital siya, akala ko, ang sabi ko sa inyo ay meron siyang malaria o may sakit siya. That time nakabili ng ticket, meron na, papunta na lang sila sa Pilipinas at nakaayos ng lahat, nakaayos na lahat. Ngayon po mga amigo, ay lumabas yung chismis at pinipilit ng nanay ni Bubuyem na lahat ng mga dokumento, passport ni Joanna ay peke, falsipikado. At hindi sila makakapunta ng Pilipinas dahil peke ang kanilang passport. At pangalawang chinichismis at sinasabi mga amigo na si Joanna raw ay nanganak at may anak na bata. So, that time na sumugod si TM mga amigo, ay sinabi rin niya sa akin yun. Sinabi rin sa akin na si Joanna ay nanganak at si Joanna ay merong baby. So, hindi ko tinatanong kay Joanna ang about dito. Ang sabi kong ganun kay Joanna, anuman bagay, lahat ng mga sinasabi ng mga kapitbahay niyo o kung sino man yung nagkikismis sa inyo o kung sino man yung naninira sa iyo, sabi ko, wala akong pakialam. Nakilala kita, ang tagal nating hindi nagkasama, hindi kita pwedeng husgahan kung anong buhay ang meron ka. And that time, ay umamin si Joanna sa akin, Raul, nanganak ako, meron akong isang anak. At that time na nasa hospital ako, yung time na nanganak ako. Ang sabi ni Joanna sa akin, ikaw na bahala kung papupuntahin mo kami sa Pilipinas. Ikaw na bahala kung magagalit ka sa akin. And that time, umiiyak si Joanna sa akin. At ang sabi niya sa akin ay, sige, hindi na kami pupunta dahil alam ko ang ugali mo. Kapag ka pagka nagsinungaling or nagtago ako, naglihim sa iyo, ay siguradong hindi na matutuloy yung mga plano natin. And that time na umiiyak siya, pinakikinggan ko lahat ng sinasabi niya. Ang sabi niya sa akin, galing ako sa ospital, nanganak ako, naglabor ako, lahat ng paghihirap dinanas ko. At nung ako ay nagbubuntis, ako lahat, dahil yung bumuntis sa akin ay iniwan ako. Same sa mga anak mo. At ikinuwento niya lahat, nasa ospital siya, nagde-labor siya, tapos nung nanganak siya, may problema yung bata, at yung bata daw ay kailangan operahan o kailangan may gawin kasi yung kanyang ari ay may problem sa pinaka niya, yung sa dalawang itlog. May problema. So dinala sa ganon, nagkaroon inayos or may problema, tapos sabing ganon ng doktor ng Cubana ay okay. Lahat niyan ikinuwento na sa akin ni Joanna. Nakikinig lang ako mga amigo, hindi ako nagsasalita. Ang sabi lang niya sa akin, ikaw nang bahala kung pupunta kami ng Pilipinas dahil naglihim ako sa iyo. Sabi niya sa akin. And that time na kinukwento pa niya sa akin na ganito pinagdaanan ko. Ito na naman ako, nagkamali na naman ako. Ito na naman ako, nag-anak ng wala sa oras. At ilang buwan kong dala-dala itong bata. So
So, nagsalita siya ng salita at ako ay tahimik lang. Tahimik lang ako at pinakikinggan lahat ng sinasabi niya habang umiiyak siya. Kasi ang sabi niya sa akin ay hindi niya kaya na maglihim sa akin. Kaya ipagtatapat niya lahat-lahat ng mga nangyari. Tapos, after nun, after niya magsalita at umiyak siya, ang sabi ko sa kanya, patingin ng bata. Ganun po mga amigo. Sabi ko, patingin ng bata. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos, nung nakita ko yung bata, ipinakita niya sa akin, ay sabi ko sa kanya, ay, ang cute-cute. Sabi kong ganun. Sino ang tatay? Anong lahi yung tatay? Sabi kong ganun sa kanya. Nagulat siya sa akin. Parang nakangiti ako, naka-smile ako. Sabi niya, hindi ka nagagalit sa akin? Sabi niya, hindi. Sabi ko sa kanya, bakit ako magagalit? Eh, buhay mo yan. Sabi ko sa kanya ganun. Nakilala kita nung ang dami kong pagkukulang sa'yo, Joanna. Sabi ko sa kanya, ang dami kong pangako sa'yo na hindi natupad, Joanna. Sabi ko ganun. Ngayon pa ba ako magagalit sa'yo? Sabi ko sa kanya. Naunawaan ko lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Tapos parang lumiwanag na yung mata niya. Sabi kong ganun sa kanya, wala akong karapatang musgahan ka. Wala akong karapatan na ikaw ay pagalitan dahil sa desisyon mo. Dahil nung nabuntis ka, ay wala ako sa buhay mo at ako ay nasa Pilipinas at hindi kita nakokontak. At that time na mayroong nagbigay sa akin ng tao at guilty ako doon na hindi ko binalikan si Joanna. At sabi kong ganoon, patawarin mo ako, ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ako pa ang humingi ng tawad kay Joanna. And that time mga amigo, ay sabi ko sa kanya, hindi kita huhusgahan. Yung anak mo na yan ay bubuhayin natin, aayusin natin kung ano man yung mga kulang sa bata na yan. At yun na nga po mga amigo. So dumating yung mga time na yung bata ay dapat naming sabihin ko, paano ang bata? Pupunta ka ng Pilipinas at si Wesley. At doon na po nag-start mga amigo. Ayan na po. Bada araw, pinag-iisipan namin paano gagawin. At wala akong narinig kay Joanna nung umiti ako at sabi ko sa kanya, si Kuya Raul, ako ay hindi mapanghusgang tao. Pipiliin ko na intindihin ang bawat sitwasyon dahil yun yung makakabuti para sa iyo at para sa atin. Sabi ko sa kanya, lahat ng pagkukulang ko sa inyo, kung hindi ko kayo naiwan, hindi ko po, sabi ko, kung hindi kita naiwan at hindi ka namin, kung ikaw ay nakasama sa Pilipinas, sabi ko ganun before, hindi mangyayari sa iyo yan. Pero sana, sabi ko, maging aral sa iyo lahat ng mga nangyari sa mga nakalipas. Sabi ko na sa kanya. Ang concern lang kasi sa akin niya ay baka daw magalit ako at hindi na sila makapunta sa Pilipinas. Sabi ko, walang kinalaman yung buhay mo dahil hindi kita asawa. Wala tayong relasyon. Magkaibigan lang tayo. Ang main concern ko is papaano iaahon kayo sa hirap, lalong-lalo na ang anak mo na si Wesley makapag-aral sa Pilipinas. Yun ang mga pinag-usapan namin. At mula noon, natanggap ko at wala namang problema sa akin kung siya ay mayroong anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay Liam. Liam, at ang sabi nga niya, nalagay niya Liam Raul. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. Pero sabi ko, natatawa lang ako. Sabi niya, yes, kasi ikaw yung tumutulong sa amin ngayon. Sabi ganun niya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, sa kanila kasi mga amigo, kahit 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang anak, ay okay lang. Sanay sila sa ganun. Nasa kultura nila yun mga amigo, hindi natin kagaya na mag-iisip kung kailangan bang mag-anak or hindi. Pero hindi ko siya inusgahan. Bagkos ang sabi ko sa kanya, patingin ng anak mo, ano ang itsura. At binuhat niya ang kanyang anak, pinakita niya sa akin, at naka-smile. At ako din naka-smile ako. Nagulat siya sa akin, ba't hindi ako nagagalit? Sabi ko, no, hindi kita asawa. Sabi ko, buhay mo yan.
sabi ko sa kanya, ang aking reason ay para si Westy makapag-aral. Kasi yung anak mo ay talagang nangangailangan ng tulong. So, punta ka rito sa Pilipinas, ihatid mo. At doon po mga amigo, nag-start ang lahat. Nung pagkakakilala, hindi ko sinabi sa inyo, hindi namin sinabi sa inyo dahil may tamang pagkakataon para ikwento ang lahat. Dahil sa ngayon lumalabas na bakit gano'n si Joanna, bakit nakasimangot, bakit nagagalit, bakit di masaya. Iisa-isahin ko po mga amigo sa inyo ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Joanna at bakit po ganito ang aming nararamdaman. So, madalit salita mga amigo, lahat ay okay na accept kung ano man yung nagkaanak siya, kung ano man yung chismis doon, totoo man or hindi. Lalo na tumawag sa akin yung si Chalita, sabi niya naman, Raul, peke yung mga dokumento niyan, may anak yan, nagbuntis yan, may mga kung nag-anong lalaki yan, ganyan. Sabi ko sa kanya, okay, tapos ka na ba sa iyong kinukwento? Ganun po mga amigo. So, madalit salita mga amigo ay nagkaanak po si Joanna at para sa akin, lahat ng bata ay blessing. Ngunit sa susunod, dapat pagkaisipan na kapag ka mag-anak, dapat kayanin at merong tayong ipang susustento or okay ang ating buhay kung mag-aanak tayo. So, yun po mga amigo ang kwento kung bakit may mga times na ganoon si Joanna. Yun po mga kababayan ko. At marami pang dahilan at iisa-isahin po natin lahat yan. Ito po mga amigo, Liam. Paresa Bambino. Paresa Bambino. Yan po ang anak ni Joanna. Napaka-cute. Guwapo. Paresa Bambino. Mucho. Paresa Bambino. Kagwapo lang. O, diba? Pero gordo ha? Sí, amor. Gordo. Ayan. O, diba? Igual, Bambino. Igual. Para si Bambino. Su boca, ellos mirar así. 4 meses, ano? Sí, 4. 4 meses. Bebé. Qué guapo.